Magandang araw, bayan! Ito po ang isang espesyal na pag-uulat. Sa araw na ito, ating pag-aaralan ng pang-abay. Ano nga ba ang kahulugan nito? May iba't ibang uri ba nito? Halina't alamin natin ang mga kasagutan. Tulad ng pang-uri, ang pang-abay ay salitang panuri. Subalit kaiba sa pang-uri. Ito ay nagbibigay ng puri sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Samantalang ang pang-uri ay nagbibigay turing o naglalarawan ng mga pangala o panghalip. Maaring ang mga pang-abay ay nabubuo sa pamamagitan ng mga kataga o eklitik o tinatawag natin ang mga salita. Ang pang-abay na kataga o impitik. Ito ay ang katagang laging sumusunod sa unang salita o kaya rin ang kinabibilangan. Gusto ko sanang magpagupit. Saan ba maganda? May malapit na pagupit na nata dyan sa may kanto. Subukan mo. Pang-abay ng pamanahon. Nagsasaad ng panahon o kailan naganap ang kilos na taglay ng pandiwa. Sumasagot sa tanong na kailan. Samahan mo muna ako, may bibilin lang ako. Hala, hindi kasi pwede. Kasi tuwing kaarawan ko, talaga nagpapagupit ako. Kaya kailangan ko magpagupit. Pang-abay ng panlunan. Ito ay tumutukoy sa lugar na pinangyarihan ng kilos ng pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Yung nasa labas yung ninyo, kanina ka patang hinihintay. Saan ba kayo pupunta? Punta kami sa isang restaurant eh. Kakain kami. Pang-abay na pamaraan. Nagsasaad kung paano ginawa ang kilos ng pandiwa at sumasagot sa tanong na paano. Hala, dahan-dahan ka na sa paggupa ng hagdan. Baka matapa ka. Hay nako! Pang-abay na pang-agham. Nagsasaad ng pag-agam-agam. Sila ulan. Siguro dahil napakadilim ng langit. Ay, Formal! Ano naman kayo? Dapat po aki, Formal. Teka lang. Oo, Maki, formal. Formal muna tas Waki.